ng nalalasag dyan ng Bagyong Odette. So, kamusta na ngayon ang sitwasyon dyan? Henry, katulad ng alinmang lugar na binagyo, magkakasabay ang problema ng mga taga-Bohol, katulad ng pagkasira ng bahay, kawalan ng tubig, kuryente, signal ng cellphone. Kahit yung mga may pera, namang problema dahil naghahanap ng bukas sa tindahan o kaya naman gasolinahan. Mula kahapon, hindi na umuulan ng malakas. Kung meron man, sasaglit at mahina. Pero karamihan sa mga tao na kausap ko kanina, kung hindi man tulala, ay hindi pa rin malaman kung paano iaahon ang buhay nila matapos ang bagyo. Bago mag-alas 5 linggo ng hapon, lumapag ang helikopter ng Presidential Airlift Wing at inihatid ang Pangulong Rodrigo Duterte. Gumaan panandali ang kalooban ng mga Boholano, lalo pat panay biro at patawa ang pagbati ng Pangulo sa mga nilalapitang kababayan. Naghayag din ang Pangulo na said ang pondo ng gobyerno dahil sa ng COVID-19. Pero sinabi niyang magbibigay. We were just there nagtago sa baba ng fence with the mga bata and the senior citizen. Then we decided na we had to break in yung sa bahay para kami makapasok kasi if we stay there for the duration na lumalakas yung bagyo, goodbye talaga. Kinabukasan, lubog sa baha ang bayan ng Inabanga. At 4 na araw na nakalipas, hindi pa rin makausad ang mga tao sa pag-aayos ng nasira ng Bagyong Odette. Katulad dito sa Barangay Tungod na idinapa ng bagyo ang lahat ng bahay. Pinakita sa amin ng survivor na si Aling Estelita ang lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang tirahan. Buhangin na lang ang naroon at wala ni bakas ng dating tirahan nila at ang lahat ng taon ng pamamasukan bilang bahay sa Cavite. Hindi namin alam kung paano kami magsimula. Kasi wala na. Wala na kaming kaldero, plato, lahat wala na. Anong plano niyo ngayon? Paano na? Wala kami kamag-anak na ano. Hirap lang. Tapos, hindi na ko alam. Walang livelihood. Nasira yung mga bangka nila. Lahat ng mga drying facilities nila doon. Yung paggawa ng mga daig, wala rin yung lahat. Tapos yung mga bahay. Henry, pinulong kanina ni Governor Yap yung mga mayor dito sa Bohol. Sabi niya na-contact na lahat ng 48 mayors. Pero ang problema, 2/3 lang o halos 30 yung dumalo kanina sa meeting na nagsasagawa ng rapid damage assessment. May mga wishlist itong Bohol Pakinig sana mabuti mga kababayan natin gustong tumulong. Baka daw pwedeng magpahiram kayo ng generator sa mga water district at refilling stations para maging sustainable yung pagbibigay ng tubig. Nananawagan din ng tulong sa DPWH at kontratista ng DPWH para sa road clearing, pati yung mga electric cooperatives sa may equipment at tao na makakatulong sana sa pag-aayos ng mga natumbang poste at bumagsak na linya ng kuryente. Umaapil din si Governor Yap sa oil companies na sana po double up yung pagdi-deliver ng produktong petrolyo dahil sabi ni Governor, ubos na yung stockpile ng Bohol sa petroleum products. Henry. O George, so paano yung mga gustong magpadala ng tulong? Yung airport bukas na ba? Yung airport ay bukas, walang problema. Yung airport parang walang nangyari. Yung coordination siguro ay pwede i-course doon sa Facebook page si Governor Yap dahil sabi niya doon pinakamabilis na nakakarating mensahe. Actually, yung mga text messages namin sa pagitan namin dalawa, a day later niya nakikita yung messages ko pagka ako'y nagpapadala ng tanong sa kanya. Henry. George, sabi nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Surigao del Norte para manawagan sa sangguniang panalawigan na magdeklara na ng state of calamity sa buong probinsya. Sa ngayon po, marami pa rin lugar, lalo na sa mga isla at paligid ng Surigao City, ang nangangailangan po ng ayuda rin. Live mula sa Kapatbaran, Agusan del Norte, nagpapatrol si Anjo Pagawisan. So Anjo, kamusta yung bilang ng mga nasawi na dagdagan ba?
Henry, hindi na nadagdagan yung 18 taong naitalang patay sa pananalasa nga ng Bagyong Odette sa Surigao del Norte noong nakaraang linggo. Ang hamon na ngayon para sa provincial government ay ang pagtitiyak na makakarating agad sa mga apektadong lugar yung inaasahan nilang buhos ng ayuda na magbumula sa national government at pribadong sektor. Sa mga pinuntahan nga natin, Henry, iisa ang panawagan ng mga nasalanta, pagkain at gamit para mapaayos o kaya maipatayo na muli ang kanilang mga bahay. Dahil walang tubig sa isang sapa sa tabing dagat ng bayan ng San Francisco, naglaban ng damit ang ilang residente. Sa tabing dagat naman, Anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat po at magandang gabi.